Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. Happy Monday po sa inyo dyan. At kung sama kayong lupalop ng ating daigdig, ay ayaan niyo muna kami ni G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready na matulog. At welcome naman po sa ating episode. Continuation pa rin ito ng ating topic about Kidney 1 Reflexology or Chinese Acupressure Point. Ayun po, before tayo mag-continue, ay hingin ko muna ang inyong thumbs up. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel, Master Worm, for more updated contents. Ayun po, at syempre, magpapasalamat din po ako sa inyo for the love and support for our event yesterday at Bahay Kulitan. Salamat po sa nag-umakyat, kumanta at nag-premiere at nag-support sa slot ko po from 11 a.m. to 4 p.m. Philippine time, and ang aking mga kasamahan na tatlo pa ang sumunod sa akin. Maraming salamat po talaga sa inyong support sa Bahay Kulitan. Let's proceed po sa ating topic. Ayan po, continuation po ito. So, ito po ang mga different methods para po stimulate po ang ating Kidney 1. So, through massage or reflexology and by the use of a tool, like usually mga wood or mga rock po yun na hindi matalim sa dulo or sa edge. Yun po, pinipindot po yan to assist to give more pressure and not to worn out your own or the therapist's energy. So, ito, mas mautak po ito kasi hindi na ito magagamit ng energy ang or ng pressure ang therapist, kundi ipupush niya lang po ang tool na yan. And of course, acupuncture, sa third picture dyan, yan po yung trabaho namin. It's really, really effective po. And then, ang moxibustion, yun naman with the use of heat, wina-warm up po ang area or point na yan to further move the energy. Yun, so yun ang mga different methods po. So yesterday, I already discussed a few of the benefits of stimulating KI1 in the morning. So ito po, na-discuss na po natin kahapon. It clears morning headaches. Yung number 2 benefit naman is boosts natural energy. And the third benefit of stimulating the KI1 in the morning is rebalances your nervous system. Ito po ay pinapakalma po tayo. Ang number 4 na benefit is really, really suitable, especially po sa lifestyle na medyo very busy and very demanding ang work. So, it enhances focus and clarity. So, syempre, sa trabaho natin, kailangan talaga natin ng focus at kailangan yung ating mindset po is talaga nakatutok po sa ating trabaho. And of course, studies po mga iba dyan na nag-aaral pa. So yun po ang ating isa sa benefit po dito is it enhances focus and clarity. Nagtutulong po ito para mas lalong maging relax at mas lalong maintindihan mo ang mga bagay-bagay o mga instructions or kung ano man yan ang nangyayari sa iyong surroundings. The fifth benefit of stimulating the Kidney 1 in the morning is promotes detoxification. Ito po ay importante din po as part of the kidney meridian. The Kidney 1 indirectly supports your body's natural detoxification process. Hindi man siya direct pero meron po siyang kinalaman para po ay lumabas po ang mga toxins at mga dumi sa ating katawan. It is perfect for flushing out sleep-related sluggishness. So pag malinis po ang ating katawan, syempre wala rin po yung mga toxins, wala po yung mga harmful chemicals na hindi supposed to be makikita sa buong katawan natin. So ito po ang ating Kidney 1 ay makakatulong talaga para sa detoxification. Come join me and let's properly dissect on how to stimulate your Kidney 1 for maximum effect. Para maging mas effective po ito, follow this simple routine in the morning to activate the benefits of your Kidney 1 acupressure point. Siyempre, the very first thing that you have to do is warm up your hands. Painitin muna yung ating mga palms of our hands. Rub your palms
together to generate heat and energy. Yun ang pinaka-importante po kasi minsan po malamig po yung ating kamay. Very common po ito sa mga taong merong circulatory problems and yung iba po ay nakahawak po ng something na malamig. Lalo na kung nasa loob ka ng air-conditioned na kwarto or umahawak ka ng malamig na baso na merong lamang soda, juice, or gatas, or kahit ano dyan, basta malamig. At yung iba po dyan ay merong circulatory problems din po. So, hindi nakapag-distribute ng mabuti po yung nadaloy ng dugo. Kaya always malamig po ang kanilang paa, at saka kanilang mga kamay. At ang pinaka-importante po dito mga masters, at kung meron kayong chance din na makapaghugas ng warm water, mas maganda po pag meron kayong warm water or meron po kayong something na warm na talaga para na hindi na kayo mag-rub ng inyong palms. May mga different methods din po para ma-warm up po ang kamay. Ang importante po ay once na dumapat po yan sa paa, kung saan man kayo magbibigay ng pressure, ay hindi po ma-shock ang pasyente dahil malamig po ang iyong mga daliri or ang iyong mga kamay. Alright, pag all set na, warm na po yung inyong mga hands, fingers, and ang inyong palm, ay proceed tayo sa third, which is apply firm pressure. So when we say firm, it's a pressure that is generally means that it's applying steady. Steady po siya, consistent and moderate force. Hindi siya masakit, hindi siya talaga super heavy, at hindi naman siya super light. So kumbaga, this is often a context na ginagamit natin sa mga massage or applying pressure. Okay, so parang hindi siya talaga super heavy at hindi naman siya super light talaga. Yun ang tinatawag nating firm pressure. Stable po siya. Stable na pressure. Okay, so yun po, use your thumb, yung ating thumb, or the knuckle. So yun ang knuckle, di ba? Pag may sumuntok sa'yo, yun po yung knuckle po. Yun po yung nagko-contact po sa skin or sa area kung saan po yung sinusuntok mo. Okay, so to press into the KI1 points on the foot. So, pwede mong gamitin yung thumb at ang knuckles mo. So, apply firm and circular pressure for 1 to 2 minutes. Ayun na po mga masters, mga ka-G, firm circular pressure for 1 to 2 minutes. Kaya mong gawin yan sa iyong sarili. You can also use some reflexology tools like this. May wood. Ayun po, at iba-iba na tinatawag igwasya or something na solid po siya, pero hindi siya matalim sa edge. So, blunt lang po siya. Yan ang itutusok mo particularly sa point na yan. Of course, meron din pong slippers or sandals na may para sa reflexology. May machine din po na yun po, meron siyang infrared light at meron siyang heat. And yun po yung mano-mano lang po yung wood na medyo may mga ganyan na mga texture. So i-roll mo lang yung paa mo dyan at kung saan po yung area na kailangan mong i-stimulate, dyan mo igulong-gulong yung paa mo para siya po ay magtutusok-tusok din po. Yan po yung ating mga diskarte kung ikaw po ay walang jowa or walang kasama na mag-perform sa'yo ng foot reflexology. And the fifth step is repeat on the other foot. Siyempre, hindi lang po sa isang paa niyan, kundi sa isang, dalawang paa po yan ang gagawin dyan. So, number 6 is switch to the other foot and repeat the stimulation. So, ganun pa rin po, 1 to 2 minutes din po na firm pressure. Importante din po ang number 7, which is the deep breathing. So, as you press, take slow, deep breaths. Inhale through your nose and exhale through your mouth. Ayun po mga masters and mga ka-G, tandaan niyo po, ito po ang proper way of breathing. Kasi while the procedure is done, kailangan nyo rin po mag-exhale at mag-inhale kasi kailangan lumabas din po ang bad energy. Kasi kailangan din natin i-release po yan. So, hindi pwedeng i-take for granted po natin itong deep breathing. Kailangan po natin i-practicein po yan. Yan ang tinatawag nating pursed lip breathing. Okay? So, tandaan nyo lang po yan. Pumapasok sa ilong, lumalabas po yan sa bibig. Parang pinapatay mo po yung apoy sa kandila. Yun po. Pero slowly po yan. Marami tayong mga types of breathing exercises na ituturo. Maybe next time. Naturo ko na po yun last time pero ulitin na naman natin ito with, of course,
visual aids. So deep breathing enhances the flow of energy. So ang energy natin, or tinatawag natin chi flow, and helps you stay relaxed yet alert. Relax ka pero alert ka pa rin sa surroundings mo. Yan po ang pinaka-importante dyan po. Para mas smooth ang procedure, ayun po, idadagan natin ito ng essential oils. So it's an optional add-on. So ang paggamit po ng essential oils, so makaka-enhance din po ito ng experience mo. So applying a drop of peppermint or eucalyptus oil or other oils that are known for their massaging effects or calming effects. So increase ito ng stimulation and wakefulness. And of course, aromatherapy din po. Yan po ay ina-advise po. Ako po ay bilang nagmamassage po ako dito sa aming clinic, gumagamit talaga ako ng oil. Kasi mas maganda ang experience ng pasyente. Pag ikaw po, pag nadudulas-dulas lang po yung stick na ginagamit ko, hindi po siya talagang super masakit. Kasi pag mag-circular motion ka at medyo oily po ang area na minamassage mo, mas maganda kasi dumadapis-dapis lang po at hindi po siya masakit ang pressure. And of course, maganda din po yan sa ating aromatherapy. Mas maganda ang feeling ng pasyente, mas relax po siya, mas na-heighten po ang experience niya pag meron po siyang amoy na mas calming sa kanyang surroundings. Alright mga masters and mga ka-G, hanggang dito lang po tayo, 12 minutes na pala. Bukas po ituturo natin kung when is the best time para i-perform ito to give us best results. Maraming salamat pala sa palagi niyong love and support at syempre sa kakatapos nating Premier Marathon kahapon. Isang karangalan na makasama ko kayong lahat sa aming event sa Bahay Kulitan. Alright, hanggang dito lang tayo ulit. This is G, the green girly cutie patuti iguana, and your one and only master worm. God is great. Yahoo!